My next tutorial is Mid-Year Review Form or MRF. So as you know, we are now in phase 3 of our PMES. So Performance Review and Evaluation. So let's proceed with page 17. Okay. So, according to this step order number 89 series of 2025, so after 5 months daw of opening of class, doon na tayo mag-i-start ng ating performance review and evaluation. So, syempre dito, nakapag classroom observation na tayo. So, tapos na tayo sa ating classroom observation. So, now, pwede na tayong magkaroon ng mid-year review. Okay. So, pagka-download ninyo ng file, so ito yung file, dinownload ko na. So once na na-download nyo na po yung file, right-click ulit tayo. So pagka right-click mo, properties, then unlock. Then apply, then cookie. So once na nagawa mo na yan, open mo na ulit pwede mo nang i-open si MRF or si Mid-Year Review Form. So, meron na ako dito ginawa. So, nilagyan ko na siya ng file name ko. So, open natin to. Okay. So, once na in-open nito, so dito siya nakabunga. Then, you have to click enable. Enable content. So, let's check. So, pag open mo, ayan, di ba dyan siya nakalagay, then enable content. So, once na na-open mo na yun, pwede ka na pumunta. If you are teacher 1 to 3, dito ka sa MRFB. If you are teacher 4 to 7, dito ka naman sa MRFP. And syempre, ito yung ating competencies. Then, highly proficient, dito ka. And distinguished teachers, dito naman. Then, ito naman yung kanilang leadership competencies. So, meron kasi silang leadership competencies kaya meron din sila sarili nila niyan. So sa atin is core competencies only. So balikan natin yung ginawa ko. So dito, yan. So sasagutan natin to. So syempre fill out nyo yung pangalan nyo, kung ano yung position nyo, yung division ninyo, yung rater nyo, and then yung position niya, and syempre yung date of review, huwag niyong kakalimutan. So ito is depende kung kailan kayo magre-review. So yung actual date of review, doon nyo yan ilalagay. Then after that, so dito tayo sa first line, since it is COT, observable, so dito tayo sa sasagutan natin siya. So depende sa inyo. So for the sake of compliance ulit, 5 lang. 5 yung ilalagay ko. So for the sake of compliance po ha, hindi ko sinasabing 5 talaga yung ilagay nyo. And then remarks. So ano naman yung i-remarks natin? So ito yung objectives mo. So syempre yung remarks mo should be aligned with your objectives. So ano ba nangyari? So syempre ang remarks natin, demonstrated adequate understanding of subject content and applied in effectively in classroom instructions. Tapos dito, so si rater yung maglalagay sa inyo ng sagot dyan, and then meron siyang sarili niyang remarks. So kung ano man yung remarks na gusto ni rater. So bahala na dyan si rater. So basta sa atin, ito lang yung ating sasagutan. So rating and remarks under ni ratee or ni teacher. Then, so syempre, gagamit ulit tayo ng Copilot. O, di ba? Walang kamatayang Copilot. So, all you have to do is copy this one. So, copy mo yan. Then, punta ka kay Copilot. So, since meron na akong chat kay Copilot, yan, conversions. Yan, meron na kasi akong yan. Tinanong ko na siya kanina, nag-start na ako. So, ipe-paste mo lang yon. So, okay lang kahit hindi maayos. Then, tatanungin mo siya ng remarks for outstanding rating. Remarks for rating of 4. O, kunwari, rating of 4 kasi lagi ang ginagamit ko is for outstanding rating eh. So, for the rating of 4, eto, yan, kakopyahin mo na lang yan ngayon.
So, pwede mo naman siyang kopyahin lahat. So, for the sake of demonstration ko lang sa inyo, yung first sentence lang yung kinakopy ko. So, paste ko dyan. Then, dito, make sure na i-double click mo yung pag paste mo. Double click mo siya dito para pag paste mo is hindi nakadiretso lang yung yung sulat, yung sentences mo. Kapag hindi kasi naka-double click, so for example, ito, yan, di ba? Ganyan na mangyayari kapag hindi siya naka-double click. So, all you have to do is, i-double click mo. Pag na-double click mo na dito sa cell na to, sa cell na pagsasagutan mo, saka mo ngayon siya ipipaste. So, Control V at Control C lang naman yun. So, make sure na double click. Kung hindi na double click, ang mangyayari ay, yan, diretso lang siya sa kung hanggang saan siya abutin. Kaya dapat naka-double click. So, pag double click ulit, wait lang. Yan. Pag double click nyo siya, nawala na. Yan. So, ganyan yung mangyayari. Okay? So, next natin is used. Ito naman daw. So, syempre, ang gawin na natin, remarks for the rating of 5. So, ayan na yung ibibigay niyang remarks. So, syempre, first sentence lang din yung kukopyahin ko, no? So, it's up to you. Pwede nyong kopyahin ng buo, pwede rin namang hindi. So, syempre, 5 pa rin. Then, this one, so, classroom observation pa rin. So, nasa COT pa rin siya. So, hanggat nasa COT siya, ibig sabihin, at nakapag-COT ka na, pwede mo na siyang i-fill out. Pero kung hindi ka pa nakakapag-COT, syempre, hindi mo pwedeng i-fill out. Anong i-answer mo? Rating of 5. Yan. So, consistently. Okay. Then, paste ulit natin dito. Then, this one is 5. And then, participated. So, kung meron na kayong lock session, nasaan na kayo doon. So, dito, maximum of number of cross-cutting MOV to be presented is 4. So, kung 4 yung mape-present mo sa kanya, so better. So, doon ka magkakaroon ng outstanding. So, next is, for example, natapos mo na yan hanggang sa dulo. So, pag natapos mo na yan, so andyan na siya, pupunta ka na dito sa ating competencies. So, dito sa competencies mo, so, syempre si Rati is si teacher 3. Si Rater is si master teacher. Then we have the school principal. So, if you fill out mo lang din yung competencies mo. 5, 5, 5, 5. Yan. Kung ilan man yung score mo. Tapos yan na siya. Then you are done. Pwede mo nang ipasa ang iyong MRF. And this is attachment for objective number 14. So kasama po yan sa objective number 14. So yung ISAT mo, so syempre meron na tayong ISAT, meron na rin tayong MRF, yung IPCRFDP, hindi pa naman natin siya ginagawa, pero meron na tayong meron na rin tayong ginawang development plan, di ba? Then we have the updated. So updated is kapag na-update na natin yung IPCRF, yung development plan na ginawa natin, saka natin siya malalagyan. Okay, so I hope na may natutunan kayo. So kung meron ulit question, message lang ulit kayo sa akin. Thank you.